Do'n muna tayo sa langaw. Dapat may gano'n tayong music dito. Ay naku, eto po ba yung mga umaasa na mananalo? Eto po ba yung mga rally nung gustong magpabagsak sa Pangulong Bongbong Marcos? At eto din po ba yung rally na ang sabi ay there's no such as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yun. Ito po ba yun, mga ang dami! Ay, nako po. Mga kababayan, ito yata yung tinutukoy ni sabi ni Jen, naka-hide po ba ang comment ko? Hindi po, ayan Ito yata yung tinutukoy ni Takeru Miyamoto na wala talaga. Ginawa na ang lahat, pero wala pa ding pumapansin. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Naku ang pagkaka-interpret ako doon sa sinabi niya na yung West Philippine Sea kakapagtampo. Yung wala daw West Philippine Sea. So ngayon, mga kababayan, mga ilang araw, eto lang, kaninang umaga, di ba pinapaliwanag niya, yung pangalan lang daw po ang wala sa West Philippine Sea. Pero ipaglalaban daw ho natin, mga boss chief amo, sir. Niwala kayo doon? O siguro wala na talaga. Talagang tinabangan ng husto ang mamamayang Pilipino doon sa una niyang pahayag na there's no West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin iyon. Tapos biglang rest back siya na yung pangalan lang naman. Hindi na natin kailangan pangalanan niyang West Philippine Sea na yan kasi atin yan. Nabanggit mo na nga atin no? Bakit hahayaan mo na South China Sea ang tawag doon? Sa'yo na, pag-aari mo. Sino pa pipigil sa'yo? Ang ginigiit po ni Marcoleta, mga kababayan, dapat pinarehistro natin yan. Hindi ba pwedeng tayo-tayo muna? Ang tumawag ng West Philippine Sea doon, kung sakaling hindi nakarehistro. Ang mahirap po sa kanila, mga boss, nakapagbitaw na po sila ng walang West Philippine Sea. Na ang pagkakaintindi ng sambayan ng Pilipino, ng kapwa natin mga Pilipino, mga boss, hindi sila naniniwala na atin yung West Philippine Sea. Huwag kayong iinom ng kape o ng tsaa ng may kutsarita dyan, nakakabulag daw. No? Siguro yung mga DDS mahilig uminom ng kape o ng tsaa nang laging yung kutsarita nando, kaya mga bulag. Madami ba talagang pumunta dito sa ni Marcoleta? Kahit iso mo, ang dami. Madaming pumunta. Tingin ho kaya natin dito maipapanalo siya dito. Tsaka may matapang na pahayag si Takeru Miyamoto Kung si Marcoleta ay hindi manalo, yan ay indikasyon na wala. Na hindi ganun kalakas yung black voting ng ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Oo nga naman. Oo nga naman, mga kababayan. Tingnan nyo, bugal-bugal pa yung tao, mga bossing. Gusto pa lang manalo. Hindi alam kung ano gagawin, kung paano manalo. Yung mga banat nila, yung mga diskarte nila, parang gusto nila matalo, no? Yung partido nilang sinasamahan, pangtalo. Paano mananalo? Di ba? Sumabit ka ba naman sa PDP? Sumabit ka sa PDP, ayaw na ayaw ng taong bayan maririnig yung PDP dahil alam nila kung ano yung connection ni dating Pangulong Duterte sa PDP laban. Tapos, hayaan mo lang yung bumalandra yung mukha mo doon sa kasama si Buloyski sa napakalaking tarpaulin sa napakalaking advertisement. Di ba? Kung ayaw ni Marcoleta doon, siyempre umangal siya, mga kababayan. Mali ho ang mga diskarte, mga kababayan Kung saan po yung mga inaayawan ng sambayan ng Pilipino o ayaw iboto ng sambayan ng Pilipino, doon sumasali. Ano po? Doon sumasali. Kung sino yung ayaw ng sambayan ng Pilipino ngayon, nako,
doon kumakampi. Hanggang sa nabulag na kung ano-ano na lang yung sinasabi, kesyo daw po walang pinapapuntang PNP chief doon sa Congress. Mga bossing, ano daw, ang Congress daw hindi nagpapapunta ng PNP chief para ipagtanggol si dating Pangulong Duterte. Samantalang ayun, mga bossing, si Bato de la Rosa na lang ata ang ayaw pumunta dyan, natatakot, kinakabahan. Pati nga si Bongo pinapapunta dyan. Lahat sila pinapapunta dyan, mga boss. Di ba? Para ano? Para bigyan sila ng pantay na karapatan o bigyan sila ng pantay na, kumbaga, maipahayag nila yung kanilang sarili. Wala. Ayaw mga magsi-attend. Ultimo, simula ho doon sa pinuno nila na si dating Pangulong Duterte hanggang pababa, hanggang doon sa mga vlogger. Hindi lang hanggang doon. Simula doon sa pinuno nila, yung mga kasapakat ng dating Pangulong Duterte, mga duwag din sila Bato de la Rosa, bumaba ka pa doon sa mga vlogger, ayaw pumunta doon sa patawag sa kanila, matapang daw sila. No? Sama na natin yung mga supporter nilang duwag, mga kababayan. Bakit duwag? Ilang beses laging sinasabi ng dating Pangulong Duterte, isog kayo, kaya pumunta kayo dito. Pero hindi ho lumalabas, hindi ho sila pinapakinggan. Di takot din ho, mga kababayan. Kung dagdag mo pa yung mga, iyan. Kayo, tatanungin ko kayo, diyan sa comment section, ano sa tingin nyo ang kapupuntahan ng kandidatura ni Marcoleta? No? Magaya ho kaya ito? I-comment nyo dyan kung ano yung sagot nyo. Magaya ho kaya ito doon sa sinapit dati ng mga dilawan o ng mga kakamping na mga politiko na ngayon po nakikita ko wala na po sa kanila yon. Lumipat na po dito sa kampo ng mga Duterte. Magaya po kaya na dumiretso o didiretso sa inidoro etong mga kandidato nila, no? Na alam natin magsesenador ho para sa dating Pangulong Duterte, hindi para sa Pilipinas. Sabi ni Jordan G, magwi-withdraw na naman yan. Naku. Tapos meron na namang ano, pagka nararamdaman na talo, withdraw. Para hindi nga naman nakakahiya, mga kababayan. Pagka nakita nila na, wala, dehado tayo sa ano na to, dehado tayo sa laban na ito, mag-withdraw tayo. Di ba? Para hindi nga naman daw ho nakakahiya, mga kababayan. Ngayon, sino ba yung sunod natin? Dito tayo. Ito yung pangalawang topic natin, Marcoleta.